Hello everyone! Welcome back to my channel. Nasaan man kayo sa mundong ito na singgulo ng ating mga buhok na kulot. Ako po ay nananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na yung mga kapwa ko OFWs na nakikibaka dito sa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga nasa Middle East. Kasi alam natin na magulo ang kanilang mga bansa, kahit na mayroong silang ceasefire, tuloy pa rin ang pambubumba at tuloy pa rin ang giyera, lalo na sa Palestine, Gaza at ng Israel. Pero hindi po yan ang ating topic. Ang topic po natin ngayon ay walang iba kundi tungkol kay Senator Risa Ontiveros. Ayan, nadadawit na naman itong babaeng ito na plastik-plastike. Alam nyo, si Senator Risa Ontiveros, I like her before. Nung hindi ko makakalimutan yung ginawa niyang bill na RH bill, yung protection sa mga women. Maganda yun, kagaya yun dito sa Thailand, na yung isang batas ay nagsusulong para yung mga babae ma-check at merong protection. Maganda yung ginawa niya. Kaya binuto ko talaga yan siya. Pero after nun, nung kinakalaban na niya yung mga mabuting pamamalakad ng mga pinuno, diyan ako umalma sa kanya at doon ko nalaman na ano pala to, may leftist leaning pala siya. So ngayon nadadawit na naman siya sa bayaran. Bayaran, nagbabayad, at mahilig siyang magkanlong ng mga witnesses protection. At saka curious talaga ako. Kasi marami ang nagsasabi na mahilig daw siya magbayad at kumuha ng mga witnesses. Siguro ako naniniwala na ako ngayon kasi yung kay Kian de los Santos talagang ginawa ng syanto, as in. So, ang ginawa ko, syempre, ano na tayo ngayon ay high-tech na, nasa digital world na tayo. So, pinuntahan ko talaga sa Google. Ayan, ano ko kay Google. Ang tanong ko dito kay Google, what are the previous issues of Senator Risa Ontiveros about paying witnesses about bribery, ganon. Halaka, ang daming lumabas, no? Dalawa siya actually, hindi dalawa, dalawang window. So dito sa una, ito I know, latest to, sabi dito, Inquirer.net, Ontiveros reading legal response versus lying Senate hearing witness. Saka, tingnan natin yung mga matagal na, yung hindi ngayon, dito. Ito ay nangyari noong September 29 to 564. Hindi ko alam kung kasi Thai year yung ginamit. Basta alam ko before to, siguro mga 2021. So sabi dito, lawyer wants Ontiveros office probe over witness bribery. So meron talaga siyang history. Tapos dito naman July 4 2561, sabi dito, here we are living it again though we didn't learn our lesson. Ayan. Witness, protection, bribery again, yung kanyang kinasasangkutan. Tapos, sabi naman dito ng Rappler, false daw. Ontiveros confirmed to have stolen 15 billion. Yung sa PhilHealth naman, sabi. O hindi lang siya nagbabayad, hindi lang siya bribe, nang pa siya, nanguha pa daw siya ng pera ng PhilHealth, yun ang sabi nila. Tapos dito naman nung August 31 to 567, parang last year lahat yata to, witness list ko in Doki graft case includes Gordon and Ontiveros. O siya naman. Okay, next dito sa September 29 2564, kailan to, mga 3 years ago yata. Dito naman, formally accuses Ontiveros of witness bribery. And then, dininay din niya. Tapos, ito, ngayon, September 29 to 564, sabi naman dito, witness not paid info waited for weeks, Ontiveros says of family claim of bribery. Hindi nga raw bribery. So, dito tayo sa pangalawang page ng Google. Anong sabi dito? Ayan. Primer investigation cases against Apollo Kibuloy. Tapos, Senator Risa Ontiveros, ayan, nagbayad naman. So, ito yung yung bagong
bagong bumaliktad ngayon. Ito yon. Tapos, dito naman, Ontiveros says, Kibuloy not above the law. We are waiting for you. So, ngayon, si Kibuloy nasa kulungan. Nasa kulungan ba? Dahil sa pambabayad ng babaeng ito. Tingnan natin na. Ito. November 3, 2564, 3 years ago, laughable last ditch effort on Ontiveros denies charges filed by family. Ano na kayong nangyari? Hindi ko siya babasahin sa loob, sa labas lang. Kasi tinitingnan ko kung ano yung kanya mga history about bribery. So, ito naman, May 11 to 2567, 3 years ago, Ontiveros slums, Kibuloy reported 17 conditions. About whistleblowers o employees files cases versus Ontiveros for alleged sedation to perjury. Dami talaga niya, no? So, dito focus tayo sa bago. So, merong isang writer na sa SOCMED, social media na si Jody Vivre, ay isa itong DDS. Sabi niya dito, okay, mahirap naman talagang paniwalaan na inusig lang ng konsensya si Michael kaya biglang bumaliktad. Inusig ng konsensya lang. Baka hindi lang yung ganon. So, dito, sabi niya, sabihin na natin na nabili si Michael ni Risa kaya nag-testify siya against Pastor Kibuloy and PRRD. Tapos, nabili ulit siya ngayon para bumaliktad sa nauna niyang testimonya. So, ibig sabihin, itong si Michael, si Rene, ay bumaliktad siya dahil nabayaran siya. So, baka yung binigay ni Risa Ontiveros, kunti lang, mas malaki yung bigay ng mga Duterte. Ganun. Talaga? Okay. Ano pa yung value ng video confession ni Michael Morillo if nabibili naman pala siya? So, wala nang value kasi the first, binili siya ni Risa Ontiveros, tapos ngayon, ang bumili naman sa kanya ay sa mga Duterte. Ganon. Okay. Since nabibili si Michael, assuming that is the case, talo pa rin si Risa. Di siya makasagot sa detail-less video confession ni Michael ni hindi niya masabi na hindi siya si alias Rene. Impostor yan. Kasi dumiretso na agad siya sa serious legal response na gagawin di umanay. Yan, dun siya nahuli. Kasi, unang-una, kung gusto talaga niyang i-deny, kung gusto talaga niyang hindi masangkot yung kanyang pangalan, dapat dininay na niya. Dininay na niya na yung si Rene, hindi yung si Michael, ibang tao yun. Ngayon, ang problema sa kanya, nagpa-interview agad siya at naglabas agad siya ng kanyang statement na didiretso sila sa serious legal response. Magkakaso, naku. So, inaamin niya na talagang totoo. O ito, hindi makapalag si Risa sa detalye ni Michael, masyadong siksik, para bagang nagbabanta na. Umayos ka Risa, isang putak mo, lalabas ko ebidensya ko. Risa could not confront his allegations and that is a badge of guilt. If Michael was paid to tell the truth or create another lubrication, paano yan? Sana all. Fabrication, this one is way better than Risa. The Senate of 20th Congress should seriously look into this. Risa is detrimental to the institution. Di pwedeng palampasin ito kasi panloloko ito sa taong bayan. Naggamit ang sarili naming pera. Pera ng taong bayan. Ako, mukha ni Risa sarap kumutin. Dinoble na niya ang taong bayan. Nako. So, punta naman tayo dito sa mga comment section. Sabi dito, ako naniniwala ako na binayaran niya ng kumpleto kaya bumaliktad o hindi binayaran or may demand itong si Michael alias Rene na hindi binigay ni Senatore sa Ontiveros kaya ito ay pumutak. So, kung makikita niyo yung video na nasa YouTube at baka nasa i-share ko na yun sa Facebook ko. So, kung makikita natin dun, talagang detalyado yung kanyang pagkakasabi na talagang kinuha silang mga witnesses para idiin si Pastor Kibuloy at saka si PRRD. So, ngayon, the damage has been done. Ano ang gagawin ng mga nasa batas? Ano ang gagawin ng mga taong nasa gobyerno? Ang ating pulis, ang ating NBI, ang ating sundalo. Kasama ba sundalo? Hindi yata. So, siguro, ang dapat gawin dito ni Pastor Kibuloy at ng kampo ni PRRD ay kasuhan itong si Senator Risa Ontiveros dahil grabe talaga siya. Imagine, 2 pages sa Google sa kanya na yung kanya mga history ng
pambabribe, yung kanyang istorya ng pagbabayad ng mga witnesses para idiin ang isang tao doon sa mga hearing-hearing na wala namang kinalaman, na hindi pa naman guilty pero sa kanya ay guilty na, dahil ang babaeng yan ay talagang masama yung kanyang ugali. Ang sama, grabe talaga. Pero hindi niya alam na yung kanyang sariling kinakain, yung nilalagay niya para sa mukha niya, para siya gumanda. Maganda ba siya? O maganda naman siya. Ano ba kayo? Ay galing sa pira ng taong bayan. Kasi kung hindi siya naging senador, hindi siya gagamit ng pira ng taong bayan kasi yun yung pambayad sa kanya. So, yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi yung impeachment, kasi impeachment halatang halata naman na ganun. Halata sa mga taong open-minded at hindi halata sa mga taong sarado ang utak dahil gusto lang talaga nilang mapatanggal ang mga Duterte. So, yun ay panoorin yun yung video at makikita nyo na talagang super detailed yung mga pinagsasabi ng Michael na yan. So, yun lang po. Maraming salamat at thank you sa pag-subscribe at sa panonood ng aking videos. Mag-comment po kayo dyan kung ano pa ang maganda nating gawin. So, thank you and maraming salamat. Bye-bye. Swadika. Spent all my life